of the Committee on Migrant Workers. Recording in progress. Okay. May I call on the committee secretary to restate our agenda for this morning and acknowledge the resource persons present today, both physically and virtually. Ma'am, Comsec. Good morning, sir. For today's agenda of the Committee on Migrant Workers public hearing is Proposed Senate Resolution 1086, resolution directing the appropriate Senate committee to conduct an inquiry in aid of legislation on the enforcement of stricter monitoring measures with the Department of Migrant Workers and OWA on overseas Filipino workers to ensure the protection, safety, and well-being, introduced by Senator Tupo. For today's resource persons, we have from the government agencies, Department of Migrant Workers led by Secretary Hans Leo Cacdac, Undersecretary Bernard Olalia, and Undersecretary Felicitas Bay. From the Overseas Workers Welfare Administration, we have Administrator Arnaldo Ignacio. From the Department of Foreign Affairs, we have Undersecretary Eduardo C. A. De Vega. From the Department of Labor and Employment, we have Ms. Rica Naisa Agustin. From the Department of Trade and Industry, we have Attorney Marimel Porciuncula. From the National Bureau of Investigation, we have Attorney Raymond Panotes with Dr. Simon Albert Gazapo. From the Maritime Industry Authority, we have Attorney Marlon Silvestre. From the Bureau of Customs, we have here Mr. Arnaldo Saulong and Attorney Tristan Armando. From the Port of Davao, we also have Attorney Vicente Tanco and Attorney Giovanni Lainez. From the Philippine Postal Corporation, sir, we have virtually present CEO Mr. Luis Carlos. From the private sector, we have from the Associated Maritime Officers and Seamen's Union of the Philippines, Captain Felix Robustes and Attorney Henry Zamora. From Parola Maritime Agency, in the panel, we have Ms. Rosela Santillan. From the Association of Licensed Manning Agencies, we have Captain Antonio Ladera and Attorney Iris Bagilat. From the Association of Filipino Overseas Workers Incorporated, we have Professor Mario Ferdinand Edralin de la Pasion. We have here some complainants, sir, from Barangay Chairman from San Roque Albay, Mr. Eli Bungalon Pobiles. Together with Nolito Escota and Jovet De Pilos. We also have here another, sir, complainant, sir, with Miss Sinadap Alip. Sir, from the logistics, you have here to go Attorney Ruel Barba. And the Elitex Logistics Corporation is Christian Joshua Cruz and Joel Mardon. From NYD International Placement Agency, we have Joanna Buyon. That will be all for today, sir. Thank you, Madam Secretary. The reason why I called upon this scheduled hearing, although I'm not feeling well, and as you can see, I have difficulty speaking because of my voice. I just arrived from Dubai and Riyadh, and I did the monitoring myself. I went to the offices of the MWO's Migrant Workers Office doon. At meron pa akong nakita mga problema, certain problems and issues that needs to be addressed today. And I spoke to several migrant workers. And I've heard a lot of complaints from them, and I want it resolved today. But first of all, I'm surprised to see you, Eduardo De Vega here, my friend from the DFF. I thought you were already an ambassador, sir. What happened? Good morning, sir. I'll be shooting in June in Paris. Oh, Until then, unfortunately, you still see me here. Okay, well, I'm happy to see you. But anyway, again, congratulations. I'm happy to see you, and I sympathize with you because I had your same voice last December. Last summer, okay. You'll get better, sir. Thank you. Let's talk about sa Riyadh, and not only Riyadh, but all other embassies or embassies in different countries. Pag merong holiday tayo rito, lahat ng klase holiday tayo rito, in-observe ng migrant workers offices natin sa abroad. I don't see any problem with that. Game na game ako dyan. However, pag nagkaroon din ng mga holidays doon sa host country, in-observe din nila, so nagkakaroon silang double holiday. So, example, sa halimbawa, merong 16 holidays tayo rito na in-observe. So, yung embassy natin sa Riyadh, and MW office natin sa Riyadh, na merong 18 holidays doon sa bansa na yun. In-observe din nila. So, 18 plus 16 ang kanilang mga holidays. So, close sila. Ba't ganon? Diba? Sayang yun. Sana, in-observe lang nila yung holidays natin na nandito. Yung holidays doon sa abroad, huwag nila in-observe para makatulog yun, ma-east yung backlog. Kaya lang ba tulad sa Dubai. More than 3 months ang scheduled
appointments, 3 months, more than. Bago mo ako yung appointment, makapunta ka sa MW office doon sa Dubai. So can somebody answer me, ba't kinakailangan double holidays? Holiday rito, holiday dito sa Pilipinas, in-observe. Pagdating sa abroad, yung holiday doon, in-observe sila ating embahada, ating konsulada, lalo na yung ating MW offices. Bakit? Ba't pwedeng sumagot? Is that DFA or DMW? Mr. Chair, good morning po. Glad to see you, sir. Hope you get better, sir. Yun pong, I think nakapag-usap na rin po tayo, so wala po kaming problema sa pag-observe ng Philippine holidays lamang for our crew here. I think we also specifically discussed, sir, yung half days during Fridays, and I've already given instruction na hindi po pwede yung half days during Fridays. And definitely, sir, we are one with you in foregoing with the foreign countries' holidays. I think we can all attest din naman, sir, kami ni Admin Arnel, that our people work 24/7 anyway. So okay lang po sa amin, okay lang po sa amin, sir, na kami makapagtrabaho fully. Hindi, we will forgo with the host country holidays. The reason why I say we work 24/7 because yung pong sa shelter as well as yung mga operations to help OFWs na kinakailangan ng tulong, halimbawa paghating gabi o ano pa man. So ready naman po, we stand ready, Mr. Chair. And if I may say so, Mr. Chair, napakaganda po ng suggestion ninyo, such a simple suggestion to possibly solve our declag. Admittedly, we have many clients. Dubai is our number 2 post, second to Hong Kong in terms of the most number of personnel, number of client demands, OFW demands in terms of services. So it's a simple suggestion that can possibly resolve yung dami ng taong kailangan naming servisyon. You said Yes, the DFA rule po is that all posts are allowed 20 legal holidays per year, and they could be the Philippine holidays and a certain number of local holidays. Hindi pwedeng parehong Philippine at saka local country kung lagpas 20 days. So hanggang 20 days lang ang legal holidays na kukunin ng posts and embassies, and then sinasubmit yan the year before. Now, because of the problem also, maraming Filipinos can only come to the embassies or consulates on Sundays, for example, day off. We do have some posts na open from Sunday to Thursday. Hong Kong is like that, for example, Korea is like that, but you need the permission of the host government. Now, in the Middle East, they are Sunday to Thursday because Islamic week, no? It's Fridays like their Saturday, but UAE converted to Monday to Friday, so that's why we're doing it. Pero UAE po, you saw that when you were there, so because it's Ramadan, I mean, they would like na half day lang yung post on Friday, but we of course have heard from Secretary Kakdak that they will remain open for the public. So yun po, it's not combined kasi sobra naman kung combined foreign holidays plus Philippine holiday, sobra na yun, no? Tapos meron pa yung vacation leave, no? So it's 20 days of the year. So let me make it clear from now on, yung sa Kakdak, hindi na magkaroon ng double holidays. Ito ang mga imbada natin doon, MW offices natin doon. So, pwede nag-observe lahat ng holidays natin sa Pilipinas. Yung holidays doon, i-forgo na. Good. Thank you. Thank you so much, Secretary Kata. And also, wala nang hapdi-hapdi kasi nakita mo pagdating sa Dubai, ingat ang ulo ko, ang haba ng pila, and then hapdi. Sabi ko, ano mangyari? Pagdating ng alas 12, pauwi ulit sila. Ang tagal na nagkantay sa appointment, ano pauwi sila, dahil hindi na accommodate, and mag-hapdi lang sila. Sabi ko, bullshit. Tinawagan kita sa Secretary Kata, and thank you. So, wala nang hapdi-hapdi ngayon. Lahat ng mga MW offices sa buong mundo, wala nang hapdi. Full day sila sa fairness. Sir. Thank you. Yes, Sen, as you know, we fully abide with your suggestion. But if I may just come a bit to the defense of our people, ano naman tayo, Sen? In fact, here also in all DMW offices in the country, last client serve principle, so to speak. So supposedly, wala po tayong pinauuwi. Yung pinakahuling tao na habang nandun pa siya sa opisina, walang uwian ng tao natin, at serbisyo, sisilbihan dapat yung pinakahuling taong aalis sa office natin. So last client serve principle. But yes, tama po kayo. We will remain open para mas marami kaming last client serve. Ika nga. Okay, another thing, Secretary Kaplak, sir, wait. Sa Dubai, halimbawa, more than 3 months bago makakuha ng appointment ang isang OFW natin para lamang sa pinatawag na contract verification. Pagdating niya doon sa MW office, he or she has to wait no less than 3 hours. FYI lang. And then, after na-process na siya at turn na niya para doon sa verification, it only takes less than 10 minutes. Now, after mag-antay siya ng 10 minutes, after 10 minutes, papupunta naman siya sa isang center doon, sa isang place. And she has to
wait for another 3 hours na naman para lamang sa resibo. Hindi ba kabubuhan yun? I'm sorry for the word, but umila ka, nag-appointment ka ng 3 months. Nakuha mo yung appointment after 3 months, and then you waited 3 hours or more, hindi ka pa nakapag-breakfast and lunch pa. Tatawid. Pag sa mga regular days, and then, kasi half day na lang pag sa Friday. And then pagdating mo doon sa counter, 10 minutes na or less. Nandun ako eh. I went through the process and observed. After 10 minutes, okay, mag-antay ka doon ha, doon sa labas. May mga sila doon. And that person will have to wait for another 3 hours just for the receipt, just for the OR. Sabi ko, for Christ's sake. Kaya nandun ako, sabi ko, ibigay ng resibo right here, right now. Binigay. So, ba't kasi nakapakada silang proseso? I don't know, hindi ko makuha yung logic doon. So, anyway, yun siguro, step from now on, once na ibigay ng OR, let them go home. Yes, Huwag na papilahin para intayin pa yung pagkuha sa OR. yes. Sa ngayon po, we are developing a digitalized process ng contract verification para online nila ito isasagawa. And we hope to roll this out in the next 2-3 months, Mr. Senator. But of course, agree po ako sa inyo. And yung suggestion po ninyo ngayon to be more open, more working hours to be open will resolve the appointments concerns. Mr. Senator, can I also ask Undersecretary Felibay, who is in charge of our overseas post, to also chime in to make her response, her comment? Thank you, Sir. Go ahead, Yusek. Bye. Good morning, Senator, the Chair. Insofar po as the online submission is concerned, we will implement as what the Secretary has mentioned in the next few months. And we are also on the online verification system. And you mentioned about the payment facility. This is something po that we are also studying so that the online verification submission and that the online payment facility will all be integrated. Naintindihan ko po yung sinasabi yung nakapila ng matagal para lang kumuha ng resibo. But yung process cycle time naman po pag issue ng resibo ay sandali lang. But we appreciate, sir, your recommendations and your observations. On the matter, sir, of the manpower complement, much as we would like to add or have additional organic staff and local hires, we have some limitations because we have to go by the limitations also of the Philippine Consulate General. We have already requested the Consul General for I think 3 times already for additional staff, but we were advised that in the meantime we cannot add staff. Why? Sir, because there's a system or there's a quota for the number of personnel that will be in a certain post. So yun po yung Include staff sa MWO? Yes, sir, because we are part of the Philippine Embassy or the Philippine Consulate. May total quota po, or total number of individuals that will be part of the mission. And whose decisions are those policies? The host country or our country or embassy? Sir, it also has to be coordinated or cleared with the host country. Kaya nga, so sa ngayon, ibang staff lang allowed. We have, according to the Philippine Consulate, and also we have written to the DFA that we requested for an additional 2 or 3 staff, but we were informed that this is a matter being studied and to be coordinated with the host country. Kaya nga, ginawa nyo na yun. Tulad mo sa Dubai. Kulang yung tao niyo sa palagay ko. So, ba't hindi natin dagdagan? Sir, meron nga po kaming nakasalang. Kaya nga, nakasala niya. So, kailan ito po yung request at meron ba kayong ginagawang follow-up o nakaupo lang at Ay, pinapagawa? sir, nagpa-follow up po kami. When was that? In fact, sir, after, I think we have the letter received from the DFA. That Nagpumas ako doon sa embassy, mga tao sa embassy, wala naman ginagawa eh. Mas marami trabaho sa MWO kasi yun ang punta ng mga OFWs natin eh. Yung sa embassy, wala, kalakad-lakad yung mga tao, nakaupo na kayo, kung kayo ng popcorn mali. function of the assistance to national. Yung second word of the day, ma'am, excuse me. Magbawas na doon sa embassy. Right now, sir, I'm messaging the Consul General Ayun, thank you, sir. na dapat mag-share. Kasi ito po, years ago when we transferred nga, yung aming mga local hires ng consulate or embassies were not extended para pwedeng doon sila sa MWOs because they are part of, included na sila sa quota. But apparently, no, they need more. They need more still. So, we will push the consulate to get the approval of the host government or mag-surrender ng kahit na 2 or 3, no? Yung tulad ng hiningi ni Yusek Bay. I'm messaging, of course, it's early morning, no? So, we will get it done, sir. Tapos siguro po, baguhin yung proseso, yung sistema kasi nakikita ko sa mga lapses doon, may pila, mahaba. Tapos pag sa pila, pupunta doon sa isang area na may mga upuan.
magkaantay siya ng oras. And then, i-interviewin siya. Pagdating sa interview, ay kulang ka ng papeles, kulang ka ng dokumento, balik ka na lang ulit. He or she waited already for hours. Doon sa pila pa lang, 1 oras, pinakamababa. That's here, 3 hours. 4 hours. Only to be told nung pagtunan niya na may kulang kang dokumento. Wait ka muna, sana ma. Hindi ba kababuhan yun? Dapat may sistema tayo na doon pa lang sa pila, na-screen na. Hoy, kulang ka nito. Balik ka muna. Hindi yung nakapag-antay ka na ng maraming oras, saka ka pababalikin. Nakakabobo naman yun. Di ba ma'am? Can we have a system na para maging ayos-ayos naman? Pero, Mr. Chair, sa papagkaalam ko po sa proseso, kapag sila ipinababalik na, they do not start again to go through another process of waiting. Kapag follow-up submission na lang po ng documentation. No, sir. Nevertheless, I will No, check, sir. Mr. Chair, sir, process. he and she has to go to the same process again. Kikipag-appointment na naman sa computer system. And which will take another 3 months. Mr. Chair, rest assured, with the digitalization effort that we are undertaking, it will be faster for an Thank OFW you. to go through the contract verification process. I think I need to say that ito pong mga nagko-contract verification, ito po yung lumilipat ng employer. But Yung iba sa kanila, sir, gusto umuwi ng Pilipinas. Yung, first time, yes po. Sila ay lumipat ng employer at kailangan nila ngayon umuwi ng Pilipinas. So that, kasi kung different employer na po sila at mahirapan po sila in terms of being screened by the BI here. So they need to go through another process of contract verification with us. But I need to say, Mr. Chair, that around 70% of those OFWs who do not need contract verification go through the purely online process already. So sa lagay na yan, Mr. Chair, lumuwag na yung proseso. But nevertheless, I completely agree. There are definitely serious areas of improvement dun sa mga nangangailangan ng contract verification. Kasi yung mismong pagkuha lamang ng clearance, purely online na. Ito na lamang ang bubunuin natin yung mga kailangan ng contract verification, and we vow to have a digitalized system within the next 2 months, Mr. Chair. Okay. Sige po, sana i-exempt po natin yung appointment, yung schedule. Yes po. Sana wag naman po umabot ng more than 3 months. Diba? Baka pa din natin yan. Find a way. Para mapabilis. Siguro kasama po dyan, magdagdag ng tao. Paganda yung sistema. Kasi yung sistema na ngayon bulok. Sobrang bulok. So siguro po sa pila pa lamang, meron na taga-screen Yes. na security guard doon po. Siguro local natin. O tao lang din taga-screen. Ano bang sadya mo? Contact verification. Titingnan. Ay, kulang ka sa requirement na ito. Sir, ma'am. At least hindi ba siya nag-antay ng 4 na oras? Doon pa lamang, minuto lang inintay niya, 5-10 minutes. Kulang ba? Opo, balik ka na lang. At since pumila ka na rito, mamarkaan ka na namin doon sa loob na kapag meron isang section doon sa website na doon ka pupunta na para hindi ka na magantay ng 3 months kasi galing ka na dito at kulang na yung inyong dokumento. Gusto ka, hindi ka na kailangan pang umantay ng buwan, umantay mo na ng araw. So pagbalik mo, meron kang ibang linya. Yun po siguro magpapaiksi. Yes, Mr. Chair, definitely we will speed up the process. Yes, Mr. Chair, we will speed up the process. Thank you, sir. Meron po akong suggestion din. Kasi napapansin ko, nagsabi mismo sa akin, yung mga nandoon, 5 o'clock pa lamang, agad lang, siya sa kanamo, at umabot na sila ng 11, 12, yung iba pa. After lunch na lang, baka pwede ito maglagay ng libreng kape at biscuit man lang. Pagpapakigutom, baka kaya natin siguro budgetan yun, pwede ba? Yes, Mr. Chair, we will provide that as well, Mr. Chair. Ako sa action center ko, kaya ko eh. Ang bahala pa kaya, budget, yun, pasali kong pera, kaya ha. Merienda, okay, thank you. Yes. Okay, nilinot yan para pwede ko silang balikan. Okay, now, Ramadan. Of course, kailangan galangin natin yun. That is religious practice na pagdating Ramadan, nagpa-fasting yung mga amo. Pero, yung mga kasambahay nila na hindi naman Muslim, baka pwedeng huwag na isama sa fasting. Na hindi naman sanay sa fasting. So, kung yung amo nag-fasting hanggang gabi, itong ating kasambahay, domestic helper ng FW, na pagod na nga, uyat pa, overwork pa, and then gutom pa. Is there something that we can do? Napakiusapan siguro, do we have to go to the host country's government with that, or pwede lang siguro agency or DMW or ating DFA. Of course, ginagalang po namin yung pag-observe ng Ramadan. Pero baka pwede yung mga
OFW namin doon na sa kanilang kwarto after makapagtrabaho, kumain na ng biskwit o tinapay, payagan uminom ng tubig. Baka pwede tayong gano'n. Yes, yes. Mr. Chair, right now, galing lang po ako ng Riyadh at galing din po kami ng Dubai, Mr. Chair. At doon po ay nakipag-usap kami sa mga counterparts namin sa UAE at sa Saudi. At nagbigay na po ng daan muli na makapag-usap tungkol sa kapakanan ng ating mga OFWs, lalo na ng domestic workers sa panahon nga po ng Ramadan. At meron kaming augmentation team na papunta nga po ngayon doon sa panahon ng Ramadan. And yes, the short answer is yes, we are in talks with our counterparts para maibsan yung kalagayan ng OFWs natin sa panahon ng Ramadan. Okay, so thank you, Secretary Kakdak. Madali ka talang kausap, sir, and I really appreciate you. So ngayon, pag naon, sabi mo, pag-usapan pala sa mapabilis tuwing Ramadan, yung mga non-Muslim na mga OFWs natin, payagan naman na hindi mag-fasting. Payagan na kanilang mga amo. Kasi alam naman po natin lahat, napakahirap po ng trabaho ng ating mga OFWs in mga domestic helpers, lalo na overwork sa trabaho. Tuyat pa, minsan sobra-sobra ang daming alaga, hindi susunod ng kontrata, which ginagawa naman natin ang paraan yan. And then, magutumin mo pa. And then, pwede ba pakiusapan din natin ba yung ating yung mga amo na huwag na may pakain tira-tira. Fasting na nga. Totoo po ito. Ang dami ko nakausap. Ginutom ng ating OFW. Pagkatapos, yung kinain ng mga amo sa fasting nila, yun yung ibibigay mismo sa ating mga OFW. Hindi po ba monitor yun? Oo nga, and yung totoo po yun. Kasi ang sinasabi ng amo, ba't pa kami bibili ng pagkain para sa inyo? Kung fasting kami, kung ano na kinain namin, kakainin nyo. Oo, sa anak, sabay-sabay tayo sa mesa. Hindi. Diyan ka muna OFW, tapos kami kumain. O ito yung tira namin. Ang pangit naman yun. Ano po natin sabihin na Exactly, Mr. Chair. Precisely, yan nga. sa mga Muslim na mga OFWs natin. Yan po ang mga pinag-uusapan namin with our counterparts in Saudi Arabia and the rest of the Gulf states, UAE, yung kapakanan ng mga OFWs. Kaya nga po ako nagtungo rin doon at magtutungo po muli ako. There will be another round of visits very soon in the Gulf states. Diyan po kami nakafocus. So, yes po, we will continue to campaign and advocate for the welfare for OFWs, lalo nga ho sa panahon ng Ramadan. Tama po kayo. Nakaabang po kami dyan kasi may high incidence talaga ng mga tinatawag na runaways o umaalis sa kanilang mga employers sa panahon ng Ramadan precisely because of the situations that you have described, Mr. Chair. So our people stand ready to assist them and of course to talk to the host governments about this matter. Yes, that's right. Thank you. At nabalik mo yan. Tama nga naman, isa sa mga reklamo na tanggap ko. Marami during Ramadan ay lumalayas yung ating mga OFWs because hindi nila matiis yung sinabi ko na gutom ka na, pagod ka na, overwhelmed ka na sa work, gutom ka pa, pagagalitan ka pa talaga. Ang resulta, yung ating OFWs ay lalayas, tatakas. Ito ngayon ang pinakamatindi, sir. Gagawa ng istorya ang ating OFWs, gagantiyan. Tumakas yan dahil nagnakaw, kukulong pa yung OFWs natin, api-api na, kinulong pa. So mataas ang insidente ng pagkakakulong ng ating mga OFWs doon because of theft na napagbintangan lang. Yan siguro monitor din po sir. I think sa Riyadh ata ito nag-hire ng local lawyers, Arabo, kaya napapabilis yung proseso. Pero tingnan niyo po yung insidente ng mga OFWs natin na kinakaso ng theft. More than 90% of them na nasa kulungan, ginantihan lang po ng amo na wala lang po talang kasalanan. And I want them released ASAP, sir. Kasi inapi na nga, tapos, kinunong pa, is there a way na makaganti tayo? Parang napakalaki injustice yun. Yes, Mr. Chair. Kantiyan natin yung amo nagbintang. Yes, tama po kayo. Meron tayong lawyer in charge sa ating aspeto na yan. Round the clock din siya para sa mga nadadala sa presinto o na-aresto sa madaling araw or unusual hours at para sila ipawalan sa preso. At tama po kayo, ginagantihan sila at tiyempo naman yung halaga ng alleged na ninakaw nila, yun yung halaga ng binayad ng employer sa agency. So in other words, gusto lang bawiin ng employer yung binayad niya sa agency at kunyari nagnakaw yung OFW natin sa parehong halaga na yun. At kami po rin po yung naghihigpit sa mga recruitment agencies dito. Ako nga po minsan ay nababatikos din ng mga recruitment agency dahil mahigpit daw ako. Dahil we are also taking the recruitment agencies and the foreign recruitment agencies to task about this na tutukan din at tulungan yung mga nakukulong at yung mga employers na tiwali na nag-a-accuse ng ganyang klaseng bagay. Tama po kayo, pwedeng balikan ito. So, US Lord, anong pwede natin may kaso doon sa mga amo na nagsampa ng maling kaso, gawa-gawang inventong kaso laban sa ating OFW? Mr. Chair, kasi usually ang nangyayari, yung mga runaway natin na workers, tinutulungan natin magsampa ng kaso, halimbawa abusive treatment,
or violation of Saudi domestic laws. Meron din kasing Saudi domestic worker regulations na dapat humane ang treatment ng worker. So, ginagamit din natin yung batas nila. At doon natin sila po binabalikan. At kaya nga, in most cases, gumaganti yung employer or inuunahan ng employer ng theft o ano paman. So, nakatutok tayo doon sa kasong pwedeng isampa ng worker laban sa employer. So nandun po tayo at again, we have a lawyer on the ground pushing for these cases to be filed and also to be concluded in favor of our worker. So meron na rin po tayong in-house lawyer that will assist the workers to this effect. So yun po, may legal recourse naman po, Mr. Chair. Okay, so sir, I would like to have an accounting of all OFWs na nakakulong ngayon sa iba-ibang jail sa Middle East. And ano po yung status nila? And I'm very, very, of course, interested. Ano sa mga nakakasuhan sa theft? Kasi, like I said, more than 90%, maybe I can say 98% of them na kinasuhan ng theft. Hindi naman talaga nagnakaw yun. Inamin mo naman, ikaw mismo nag-agree na yun ay ginantiyan ng amo kasi lumayas. But lumayas dahil na inapi. So, I want an accounting of... Yes, Mr. Chair, we will have a report on this matter, Mr. Chair. Yeah, and natuwa naman ako, Secretary Katna, merong tayong isang kababayan, I think this one Riyadh, na nakasuhan ng drugs, pero napakawalan siya dahil yung pala sinetap lang siya. Mabuti na nakakuha tayo ng local na lawyer Arabo doon na alam yung sistema doon, legal system na ipalabas. So sana marami pa tayong mapapalabas na mga kababayan natin na wrongly accused. Yes, Mr. Chair. Meron na pong napawalang sala. Nung isang dalaw ko sa Dubai, 12 yung nakilala kong napawalang sala sa kaso. At nung huli kong dalaw, may 73-year-old man na 12 years na yung kanyang kaso at finally na-resolve at in fact, nakauwi na siya nung isang araw together with his wife. 73 years old siya na OFW. Doon na siya tumanda. So may mga ganun po tayong mga sitwasyon ngayon na we're trying our level best since we inherited the legal assistance program from the TFA about a year ago, Mr. Chair. At in fact, nandun na, speaking of that, nandun ngayon sa Dubai yung newly installed legal assistance center natin. Mr. Chair, baka napansin niyo yung parang kabina doon na itinayo sa migrant workers office natin is precisely for that purpose, for legal assistance. Okay, ito pa, sir. Secretary Katna. Marami sa iba't ibang MW offices, maraming mga workers doon ay napakasungit. Even while we speak, kung may nakikinig sa mga OFWs ngayon nasa abroad, ititype nila, yes sir, thank you. Turuan sila na huwag maging masungit. Dapat smiling face, dapat magsumigaw. Kasi lahat ng mga OFWs pupunta doon, may problema yun. Kadalasan, may problema na nga, tatagdagan pa ng problema ang pagkalitan, sisikawan. Mabagal, baka pwedeng bilis-bilisan din mga tao natin, sir. Of course, Mr. Chair, that is a long-standing directive with our people, civil service regulations, bawal ang masungit mula po nang sa ating dating kalihim, Secretary Toots Ople. At of course, nung huli kong dalaw doon, this matter was reiterated that we will not definitely, Mr. Chair, we will not tolerate any personnel who is disrespectful and mistreats in any shape or form, any way possible yung ating mga OFW. Kahit yung maliit lang na bagay na kasungitan, we will not tolerate that, Mr. Chair, and we will gladly accept any complaints and we will act accordingly. We will punish accordingly any of our personnel na nagsusungit po sa ating mga OFWs or mistreat or disrespect our OFWs. Thank you, sir. Ito, sa Dabam, yung shelter, wala nang pagkain. Buti na yung pinuntahan ko sa Saudi at saka sa Riyadh, saka sa Dubai. Maraming pagkain. Siguro, alam ng taga-Riyadh na narating ako kay Pino mo, pagkain. Pero pati rin. Kaya nag-surprise visit ako sa Dubai, okay naman din. Pero ito sa Dabam, walang pagkain, sir. Yung shelter. Mr. Chair, ako po dumalaw sa Alcobar. Alcobar po yung ating Kailan po ito? Nung huli lang po, maybe a month ago. At, ito po, okay naman po 3 days ago. Inventaryo. Ito po sa tutuloy sa kukulang ang supply ng pagkain. Papacheck po natin, Mr. Chair, but Mr. Chair, alam niyo naman ako, I will admit kung may pagkukulang kami, but food supplies is one area na sa pagkakaalam ko, hindi kami nagkukulang, but of course, we will immediately inspect the premises. Usually, nagkakaroon naman kami ng mga conversations with them. Kasi po may mga proper accounting naman po nung supplies that they purchase. But I know for sure, sa huling dalaw ko, nakita ko with my own 2 eyes na, in fact, nagtayo pa tayo ng isang extra welfare wellness center dun sa Alcobar area. Okay. Listen, meron silang schedule for pamalengke. Okay tayo dyan. Lahat naman siguro ng chef tagalon. However, kung lang schedule nila every 1 week o na Monday. Bago dumating yung Monday na pamamalengke, dinagsa ng mga bagong
punta sa shelter. Eh kung kulang yun, hindi na abuti ng month yun. Dapat, kahit na sabihin natin every Monday ang pag-resupply, a few days ago, 2-3 days ago, pag nakita ng mga tagsaan pagdating ng mga gusto pumunta shelter, pagkami ng restocking. Yes, of course, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para mainam, we will do a regular, kumbaga, supplies and welfare inspection and a report to your office on a periodic basis, perhaps monthly, para we could assure the committee and your office, Mr. Chair, na mainam yung supplies. Yes, sir, wag monthly, sir, weekly. Sige po, sige po. Depende po sa pagdagsaan. We will do that. We will do that, Mr. Chair. We will gladly do that po. Okay. Yung, let's move on to okay naman yung budget sa mga shelters. Okay, hindi ba Yes po, yes po. Sa ngayon po, magkano yung budget? Will you have information? Yes, Yusek. Sir, we'll submit to you the budget of our posts in the Middle East and the other posts. But we assure you po na maayos naman po yung aming budget. And on your recommendation, we'll take note of that po on the proper or the management of supplies and other necessities required by the center or by the shelter. I was there last February 2. And after the Global Labor Market Conference, together with the Secretary po, I visited the shelter, the female shelter, at maayos naman po yung talagayan nila. Kompleto po yung supplies, even yung mga basic hygiene necessities ng ating mga kababaihan, maliban sa mga pagkain. So, we appreciate po your observation na pag dumagsa yung tao, dadagdagan, and we take note of that po. Okay, maganda yung pumunta ka, natitingnan mo yung mga pagkain. Wag lang po sa pagkain, kung minsan naman doon sa accommodation. And kinukomment ko yung MW office sa Dubai. Ang laking pinagbago compared sa when I went there a couple of years ago. Ang daming pinagbago. In fact, meron pa sila parang library para po din magbasa-basa yung mga W's na nasa shelter. Ang isang observation ko rin, so maglagay din ng prayer room, wag lang po sa Catholic kasi hindi naman lahat Catholic na pandaron. Kasi tulad sa Dubai, nakita ko, may altar doon, puro na di ba santo, okay, Catholic din ako. Pero paano naman yung mga Muslim pandaron, mga non-Catholic, sana meron silang separate room and then on a regular basis, pwedeng pumunta ang pastor, pwedeng pumunta ang pare, kung imam. So, hindi tayo nakasentro lang sa Catholic, sa religion Catholic. Okay, can we do that? Duly noted, sir. Thank you. Isa pa, again, yung sa Dubai, thank you, ang laki improvement. Sobrang laki improvement. Yung bang dapat magkaroon ng locker ang bawat sa lahat So sa Dubai, yung pinakamagandang model. Lahat dapat sa shelter, may mga kanya-kanyang locker sila. Dapat meron din sila mga bihisahan sa sarili. Hindi pwede doon sa isang kwarto, doon sa mga piyas. Magkaroon din sila ng privacy. Kahit na pare-pareho sa mga babae, good yung privacy. Habang sila bibihis. Yun. Tapos bigyan sila ng locker. Kasi kung minsan may mga balita ako na nawawala ng isang bagay ito, isang nasa shelter, nawala ng cellphone, nawala ng kwintas, nawala ng arithmetic, nawawala. So kung meron sila kanya-kanya silang locker, maiwasan yung pagkakawala ng mga bagay-bagay. So gusto ko maglagay ng locker sa lahat ng shelter. Yes, Mr. Chair, we will do that, Mr. Chair. And then Some shelters have it, but some don't, so we will make it. Yeah, and then yung mga aircon inspection ninyo po, kasi sa Middle East country, of course, pag winter, malamig din ako ng aircon. Yung mga aircon, palitan na ako, mga 10 years ago na, 12 years ago, palitan na yung mga aircon para mas malakas ang buga, malakas sa andar. Okay ba yun, sir? So yes po, yun naman matter na yun ay binabantayan din po yun Chair, kasi medyo mahigpit din ho ang host country about Saudi regulations on that matter given yung kanilang weather conditions doon. Thank you, sir. Thank you, sir. Meron pa tayong topic po may seafarers, which is, of course, very important po usapan natin. Seafarers missing. Doon muna sa balikbayan boxes. Andito naman Bureau of Customs. Do we have Bureau of Customs here? Alright. And then, of course, the DMW. Marami na akong natatanggap na reklamo na yung OFWs natin nagpadala ng balikbayan box. And then, natapos na yung kanyang contract, 1 year after, nandun pa rin yung balikbayan boxes niya sa customs. Bakit nagkakaroon? We would like to answer. Saan dito nagkakaproblema? Sa pinapadala ba nila yung Mr. Chair, sisimulan ko lang ho, and then Yusek Bernard is also on board on this issue. The issue, sa pagkakaunawa po namin, ang malaking problema is katulad po ng mga usual door-to-door services all over the world,
halimbawa sa US o saan pa man kung saan magpapadala yung Pilipino ng box sa kanyang kamag-anak from door, meaning yung kanilang bahay sa US, halimbawa, until sa pupuntahan sa probinsya dito sa Pilipinas, sa bahay doon, sa door to door. Ngayon, ang problema, Mr. Chair, halimbawa kung Saudi o Kuwait, ay hindi door to door, kundi door, which is dun sa bahay ng OFW, to warehouse lang ho dito sa Pilipinas. Hindi umaabot dun sa bahay nung pagdadalhan. Pero ang binayaran nung Pilipino sa abroad ay pang door to door. Apparently, nagkalokohan between the provider, forwarder dun sa ibang bansa at dito sa ating bansa. Kaya't naiipit sa mga warehouses dito sa Pilipinas at hindi makadiretso dun sa pupuntahan. Meron ho kami mga efforts na tumulong. May ask Yusek Bernard Olalia to elaborate on this, Mr. Chair, with your permission. Thank you, Secretary. Documents, Yusek Olalia, sir. Good morning po, Mr. Chair. At tama po yung paliwanag ni Sec Hans po, no? Mr. Chair, ganito po yan. Meron po tayong tinatawag na consolidator sa abroad. Sa lahat ng lugar kung saan may mga FWs na nagpapadala ng balikbayan boxes, we call them consolidators. Sila po yung foreign freight forwarder. Ngayon, ito pong consolidator na ito, may katuwang po ito, may counterpart dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating deconsolidator, okay? Or local freight forwarder. Yung consolidator, kaya tinawag na consolidator, they are in the business of accepting cargos like balikbayan boxes, ino-consolidate nila sa isang cargo, tapos yung cargo po na yon ipapadala po sa Pilipinas at tatanggapin ng kanilang counterpart na deconsolidator kung tawagin. Ang problema po, Mr. Chair, maraming scammers, okay, na foreign freight forwarder. Etong mga scammers na ito, tatanggap ng balikbayan boxes, pero hindi naman babayaran yung katuwang na fines or whatever fees na sinisingil po ng ating BOC. So, ang nangyayari po, pag hindi binayaran yung fees dito po sa BOC natin, ay hindi po siya may deliver sa mga bahay-bahay kung sino yung consignees, na kung sino po yung mga kamag-anak naman ng ating mga OFW sila nagpadala ng kanilang balikbayan boxes. So, ang nangyari po, Mr. Chair, magmula po nung inilapit po ninyo sa aming tanggapan, nagbigay po ng instruction ng aming mahal na secretary na makipag-usap sa BOC, makipag-usap sa DTI, at makipag-usap po doon sa mga tinatawag na forwarders. Kaya kami po ay nagkaroon ng pagpupulong at ang kagandahan po nito, nalaman na po namin yung purot dulo at kinakailangan po magkaroon. Punot dulo po ng problema, Mr. Chair. Which is, kinakailangan po magkaroon ng isang accreditation process. Accreditation ng consolidators abroad at deconsolidator dito na exclusively for balikbayan boxes cargo handling lamang. Kasi ang nangyayari po, yung balikbayan boxes na isasama sa commercial handling ng cargo. So, ang nangyayari po, pag hindi siya nabayaran dito, fino-forfeit, ang kawawang balikbayan box ay nagiging subject ng auction. Kaya hindi po tumarating doon sa mga... so ano solusyon niyo po? Ang solusyon po namin na nakikita, nag-usap na po kami ng BOC, magkakaroon po talaga ng separate accreditation process na kung saan yung balikbayan boxes ng OFWs o overseas Filipinos ay kaiba sa accreditation process ng ordinaryong commercial handling ng cargo po. At para sa akin, siguro, yung member ng OWA at magpapakita ng dokumento ng siyempre ng OFW o alam mo, OEC, dapat meron siya special lane para mas mapabilis yung proseso yung pagdating ng kanyang kargamento rito tulad ng balikbayan boxes. So, meron ba tayong accreditation process? Ginagawa na ba ng BOC? Ang sinabi po ng aming mahal na secretary, ang balikbayan kasi boxes ay simbolo po ng kahirapan, sacrifices of our OFW. Thank you. Hindi po siya ordinaryong commercial, hindi po yung value ng boxes ang tinitignan natin, yung personal na connection ng ating OFW na ipapadala sa kanilang pamilya. Kaya po nga, unang-una, separate accreditation. Pangalawa, kung pwedeng isubject natin sa compulsory insurance. Pagka nawala, ibabayaran talaga ito ng insurance company. Yung insurance premium ay dapat bayaran naman ng consolidator at deconsolidator. No cost to the OFW. Pangatlo po, dapat hindi ito sinasubject sa forfeiture. No? Kung hindi nabayaran yung fines o kaya yung fees dito po sa atin, dapat po hindi siya sinasubject sa auction. Dapat po talaga ito i-deliver natin doon sa kanilang pamilya po, Mr. Chair. Correct. Okay, so, meron bang ginagawa ng accreditation process ang DTI supposed to be o BOC para malaman na lahat ng consolidators doon sa abroad at saka deconsolidators dito sa local ay accredited. At yung mga hindi accredited, dapat pag magtrabaho, mag-operate, ilalagay sa website ngayon ng DMW na ito hindi accredited, parusahan, whatever, illegal sila para hindi na pupuntahan. Opo po, Mr. Chair, meron na po kaming standing order, no? Ang aming pong deadline actually, sa March 17, we have to come up with a joint department order or circular for the accreditation of balikbayan boxes of the consolidator and the consolidator subject of the handling of the balikbayan boxes of our At ang OFW. gusto ko rin po, ito sa Bureau of Customs muna, Bureau of Customs, can we allot a special lane for the balikbayan boxes of our OFWs? At gusto ko OFWs lang talaga. And paano natin ma-identify na balikbayan ng OFWs, yun na, magpapakita sila na sila yung OWA member. Pakita sila ng
OEC. Kasi ayoko naman na pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng special lane sa mga OFWs na supposed to be, may makapag-isip na magnegosyo. Paglagay ng mga smuggled hot items sa mga balik boxes, ano mga isang OFW, hindi naman lahat, makapag-isip, ganun pala, may special lane na kami, libre. So, magpapadala siya ng 100 boxes every week. Gagawin niya ng negosyo, masasalo dito. So, dapat meron din siguro quota. Ensure na hanggang dito lang pwede may padala, hindi susobra sa kinikita mo. Alam mo, kinikita mo is 25,000 a month ka. So, ito 25,000 a month times 12 yan. O, kung magkano yan, kano, sige, mat mo 300. So, ngayon, pag isang OFWs, nagpapadala 1 million a month sa balik-balik boxes, negosyo na yun. Hindi dapat nagpagan din yun. Baka nag-smuggle na. So, yun ibig sabihin. So, Bureau of Customs, is that possible? Give them a special lane para mas mapabilis yung proseso pagpasok ng mga balik-balik boxes, sir? Good morning, Mr. Chair. Actually, the Bureau of Customs has a process that is in place for processing balikbayan boxes. For OFWs? Yes, sir. Kung meron processing in place as of the present, bakit marami pa ako natatanggap na reklamo, marami pa ako nilalapis sa inyo, mga balikbayan boxes ng mga OFWs na nakatenga lang sa warehouse, na sinisingil na kung magkano-magkano, tapos in-auction, tapos butas-butas, yung mga tsokolate na tulang na, inabot na ng buwan, etc. Kung meron, bakit? Mr. Chair, yung mga may problema po, ito po yung mga shipments ng mga balikbayan boxes na hindi ho na-clear nung deconsolidator dito sa Pilipinas po. Yun po yung binabanggit ng DMW kanina, sir, na parang yung counterpart nung deconsolidator dito sa Pilipinas hindi nagbigay ng process dito sa Pilipinas po. So yun po yung na-abandon or napo-forfeit ng Bureau of Customs, pero meron na kaming deed of donation na wino-work out with DMW na instead of i-forfeit or i-abandon yung mga balikbayan boxes na nagkakaproblema, i-donate na lang po sa DMW. And yesterday we received the copy of the deed of donation as revised by DMW. We will try to finalize the deed of donation for eventual signing of our principals po, Mr. Chair. So, sana wag na tayo makadating dyan sa deed of donation. Doon pa lamang sa stage na advising yung ating mga OFWs kung sino mga consolidators na legit, may accredited. Para yung mga hindi accredited, huwag nang puntahan. So, ngayon, yung mga hindi accredited na deconsolidators dito, mag-isa abroad, sampa ng kaso, pasala, etc. Why don't we do that? Most knows. Yes, sir. Yeah. So, meron ba kayong listahan ng mga consolidators at deconsolidators na hindi accredited sa customs sa DTI? Meron? May mga deconsolidators na kami na kinasuhan po for various violations. As of now, we have the list of all the accredited deconsolidators po. Yung mga may problema or nag-violate ng mga responsibilities nila as deconsolidators po, pinapasuspend po namin yung accreditation nila. So, para hindi na sila Suspended na ba sila? Yes po. Okay. So, this is what I need you to do. Doon sa mga consolidators at deconsolidators na nagkakaproblema, give it to DMW. Yes, sir. Tama, DMW, and I want you to closely coordinate with the Bureau of Customs para updated yung ating mga workers, and then sa website ninyo, ilalagay nyo doon. Ito, dito lang kayo pwede magpadala, please lang, etc. Para sa yung mga cargo at hindi na magkakaproblema. Tama po yun, Mr. Chair. Actually, yung information na yun ay napakahalaga para malaman po ng mga kababayan po nating OFWs na nagpapadala ng kanilang balikbayan access kung sino-sino lang yung lehitimong deconsolidator dito at may counterpart mo na lehitimong consolidator po sa abroad, Mr. Chair. Iulat na rin po namin, Mr. Chair, kasi ang instruction po ng aming secretary, yung pong deed of donation na pinapanggit ng BOC ay naipadala na po ng aming secretary sa BOC for the signature at sa ganon, yung pong 12 containers na nasa Davao ay maumpisahan na po yung distribution. Ito pong 12 containers na nasa Davao, ito po yung magiging subject ng deed of donation. 2,954 balikbayan boxes po ito. No? 48 probinsya po ang pupuntahan po nito na mahigit 2,046 na OFW families ang tatanggap po. No? Habang inaantay po namin yung deed of donation na yan, nakaantapay na po ang ating grupo sa mga regional office natin sa Davao, halimbawa, na tatanggap doon sa mga containers at balikbayan boxes po na ito. Meron na po kaming proseso na inaayos, kinokontak na po ng mga tao natin yung mga individual consignees at inaalam na yung names, addresses at contact numbers at nang sa ganon, pagka naayos na po yung deed of donation, matatanggap na po nila yung kanila pong balikbayan boxes. Meantime po, naglabas din po ng alituntunin ng aming mahal na secretary na yung mga tatanggap na ito ay tinawag nating distressed workers at sila po ay entitled sa Action Fund. At binigyan po ni Secretary ng
Initially 10,000, in-increase po niya sa 30,000, kaya po yung mga hindi nakatanggap ng balikbayan boxes ay qualified po na tumanggap ng 30,000 cash bilang pondo po natin sa Action Fund, no? At meron na po tayong nabigyan na 74 na beneficiaries po, Mr. Chair. Okay, tanong ko lang sa DTI and din sa Bureau of Customs. United Arab Emirates, ito yung mga foreign consolidators na blacklisted. Kung are they still blacklisted? What happened to them? What did we do to them? Al Roda Marine Cargo, number 1, City Line Cargo, Nagupan Cargo Packaging Services, Express Lane Cargo Services, Smooth Express, DTI. Thank you, Mr. Senator. Magandang umaga po. Meron ho kaming listahan ng mga accredited freight forwarders and DOCC. So ngayon po, pinapacheck ko na po, kukunin ko po yung mga pangalan ng mga nabanggit nyo para po ma-check po kung nasa listahan pa rin po ba ng accredited. Ano kung usual ang ginagawa ninyo? Halimbawa, nakita niyo po o na-find out niyo upon investigation or somebody came to your office and filed a complaint. After na nakita niyo talagang may ginagawa kalokohan, ano pong ginagawa ng DTI? Ang DTI po, nagre-receive po kami ng mga complaints from balikbayan na either hindi na-receive yung balikbayan box, na-delay yung pag-deliver ng balikbayan box, or meron pong nawawala sa mga items doon sa kanilang box. Pag nakaka-receive po kami ng complaint, we have to evaluate kung under po ba ng aming jurisdiction. If it's under our jurisdiction po, nagkakandak po kami ng mediation. Tinatawag po namin yung freight forwarder, domestic freight forwarder, and kung sino po yung magre-receive ng balikbayan box na pinadala ng OFW po. Bakala po, no, kung nakita niyo po sa ginawa yung evaluation na may problema talaga itong forwarder na ito, so what do you do? Pagka pwede pong mag-parallel, halimbawa po, merong complaint. Yung complaint, pwede hong duman ng mediation, pagka po hindi nag-settle, magiging kaso po siya. Pagka marami po kaming nare-receive na ganong nature ng complaint involving a certain freight forwarder, halimbawa po, we can conduct our own motu proprio investigation din po. And which is after the motu proprio investigation, ano po yung endgame? Magpa-file po kami ng formal charge against that freight forwarder. Pwede po kaming mag-impose ng fines po and impose other penalties po as prescribed. How about suspension? Pwede rin po. Hindi pwede, dapat. Yung suspension of the accreditation kung accredited po siya. Dapat they should be suspended or closed para hindi na sila makapanloko kasi kung under investigation sila, sabi nyo gagawa kayo ng motu proprio investigation, then automatic isuspend na yun and then ilagay sa website ninyo or coordinate with the DMW para ma-informan yung ating mga OFWs at hindi na sila magtangkilik ng mga company na inimbestigahan ninyo. In fact, while the investigation is in order at nakita nyo napakarami na, sabihin natin more than 10 at iba-ibang tao nagreklamo, that should trigger like you said, thorough investigation, and right away inform our DMW and the OWA para kung sa gayon makapag-ready sila, alam nila kung anong gagawin. Much better kung isuspend nyo muna for the meantime. Can we do that? And then inform the Bureau of Customs as well. Under our existing laws po, pwede rin po kaming mag-issue ng preliminary orders. Orders for suspension. Yes po. Bureau of Customs. Paano? Tama ba yan? Pwede? Isuspend natin? Yes po. Sa amin naman po sa Bureau of Customs, kapag may mga violations, particularly pag violations ng CMTA, we suspend their accreditation, yung mga importers namin, even the consolidators. We'll just coordinate with, we'll just get the list of names po na binanggit nyo, Mr. Chair, para i-verify namin po with our concerned division. Okay, yung mga sinususpendin nyo ng mga consolidators, paano po na nalaman na yun pala ay hindi na po napaparating ng mga kargamento papasok dito sa atin? Mr. Chair, we verify it with may system po kami kung titingnan namin, may mga advance manifest naman po which we can check kung nagpaparating pa ang mga the consolidators na to at kung nagpa-process with the Bureau of Customs. May advance manifest kayo. Okay. Now, in 2022, October 2022, 885 domestic freight forwarders and international ay hindi accredited because of certain violations. Milistahan kayo nito, 885. Ito ba, in-stop nyo na sa inyong record na huwag na i-process, hindi na dapat papayagan na magpagpasok ng mga containers and
DTI should have been informed as well as the DMWs. The DMW. Oh, I'm sorry. Okay. 885 unaccredited. Okay, sorry. Number of accredited operating connectors international domestic flight orders. So ito 885, which is unaccredited po ng DTI. And the number of sea, ito is a non-vessel. Ano pinakaiba sa non-vessel and sea freight forwarders? Yung NVOCC po, yun yung non-vessel operating common carrier. Tapos yung freight forward, yung difference po, yung freight forwarder, parang siya yung nagsiserve na agent for the shipper. Nagko-consolidate din po siya. Yung NVOCC, yun yung magsiserve na consolidator. Ko-consolidate niya po yung pwedeng manggagaling from different, di ba? Yung acting as carrier. So, i-consolidate niya yung mga marireceive po niya, ilalagay sa isang container. Siya po yung mag-rent or mag-hire ng space from this shipping lines po. Ilan po yung mga listahan, mga na-blacklist? DTI. Sa DT, sa DOC. Kasi meron akong data dito, 2015 pa. Ano yung pinaka-latest nyo na data na non-accredited para ito ay maisubmit ninyo sa TMW? Nang sa gayon, yung TMW, impormahan nila ang lahat ng OFWs na huwag na kayo magpadala rito. 2015 po, no? Yung 2015 pinaka-last. Yung pinaka-last. Okay. Ang gusto ko po, pinaka-latest. Recently, wala po kaming blacklist. Wala, lahat malinis na. Imposible. Wala mga complaints? Yung, kasi po, yung kami, parang Ma'am, ito. Ilan sa mga consolidators na currently iniimbestigahan ninyo? Wala? Ang nasa record po namin, yung nare-receive lang namin na may reklamo. Yes. Yun po. So, ang total po na na-receive namin since 2022 ay 46 po. 46. 46. Okay, 2022 yan. Ano po nangyari doon? 2022, sir. Kaya po, so since 2022, up to the present, 46. Yes po, yun po yung total. Ano sa up to the present hanggang sa last week? Yeah, if I may explain po, yung total number po na yun, hindi po lahat under our jurisdiction, merong iba nire-refer sa ibang agencies, pero yung pumasok po sa jurisdiction ng DTI, 20% po noon ay yun yung hindi po na-settle. So ano po nangyari doon sa mga investigan yun na 20% hindi na-settle? Yung hindi po na-settle, ini-issuehan po ng certificate to file action yung nagreklamo. Tapos option na po niya kung itutuloy niya sa aming adjudication division. Ang nangyari po, yung 20% na yon, yung 25 po out of 46, isa lang po yung na-elevate sa aming adjudication division po. Okay. So, ilan po doon paulit-ulit na lang ang reklamo, send confess, and then hindi nakipag-settle doon sa complainant? I-double check. What do you do with them? Yun po. So, kahit ang susunod na SOLAS, International Convention on the Safety of Life at Sea. Bakit natin hindi i-request mo dapat yung mga barko ay ma-require na magkaroon ng CCTV? Mr. Chair, we are braced to issue an elaborate set of rules. Dahil nga po tayo sa Magna Carta at may IRR, and from the IRR, the DMW will issue a more focused set of rules, particularly on Section 10 ng Magna Carta on disappearance of seafarers. So, isasama natin yung requirement na yun, Mr. Chair. Yes, pero gusto ko, through the SOLAS Convention, i-require lahat ng barko sa buong mundo na meron mga work, may mga seafarers. Lagyan natin CCTV. Kasi kung meron, di at least itong tatlong insidente nga, no, 4, malalaman natin kung pinagpulit ba o bumundag lang sarili na. Diba? Yes, kaysa po. At napaiksi yung proseso. Yes, kaysa po namin kayo doon, Mr. Chair, lalo na dito halimbawa sa sitwasyon ni Seafarer Bubiles kung saan ang kwento ay lumabas daw siya sa kanyang portal doon sa kanyang silid. Pero nagtataka kami kung gano'n, bakit they needed to tear down the door. Kasi bukas nga daw yung bintana.
Yes, simple CCTV doon nakatutok doon sa bintana would have resolved the matter, Mr. Chair. So we are one with you in Kung nasa bintana ito sa mga parte na pwedeng lumdagan, diba, yung dadahanan ng mga tao, dalawa, tatlong CCTV sa bawat mga lugar na pwedeng talunan o pwedeng ikahulog ng sino man. Tama po kayo, Mr. Chair, sa mga railings, and then of course, yun nga ho, sa mga portals out of the cabins. Kasi kung allegation that they took their own lives, etc., at nag-lock ng kabina, yun ang pwedeng exit point. So dapat meron din nakatutok doon na CCTV. So yes, yes, Mr. Chair, we are one with you. We have long advocated for this matter. And as I said, we will include this in the rules with respect to the matter on disappearance of seafarers. Kaya bang susunod na SOLAS convention magyari? Maybe we can attend, I will attend, and then request natin na lahat ng barko i-require na magkaroon ng CCTV. Sarayin kasi hindi required eh. Maraming mga barko na wala mga CCTV. Of course, para mga cruise ship, pero yung mga cargo vessels, hindi sila required. Yes po, sa larangan ng DMW, I believe it's another government agency who handles the SOLAS representation. It might be DOTR. Pero sa DMW, Mr. Chair, ang amin ay together with the DOLE and the DFA is the Maritime Labor Convention. At nandun din nga po yung susog patungkol sa abandonment of seafarers na nasa Magna Carta rin. So we could gladly provide information, Mr. Chair, as to the next meetings of the Maritime Labor Convention, Special Tripartite Committee in Geneva. Okay, so mag-attend tayo niya, sasama ako. Kasi, A counselor, so to speak, a psychosocial counselor on board sa mga seafarers. Hindi kailangang professional, but at least